Teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Mainit na usapin ngayon sa social media ang viral na insidente na kinasasangkutan ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go matapos niyang sitahin ang isang lalaking guro na nahuling nagmamaneho ng motorsiklo nang walang suot na helmet. Sa video na ibinahagi mismo ni Go, makikita ang kanyang pagtatanong sa guro habang kinukuha ang lisensya at ORCR nito. Nang malaman niyang isa pala itong guro, agad niyang sinabi, "Teacher ka tapos wala kang helmet." Paano natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganyan? Teacher ka tapos wala kang helmet. Sorry po. Paano naman natin tuturuan ang ating mga estudyante kung ganun? Bagamat paulit-ulit na humihingi ng paumanhin ang guro, nakiusap din itong huwag na siyang videohan at huwag nang i-post ang insidente sa social media. Ipinaliwanag naman ni Go na ibe-blur ang mukha nito at hindi na lamang magpakilala. Ngunit hindi nito napigilan ang pagkalat ng video at ang matinding reaksyon ng publiko. Sir, baka pwede wag din naliyado sa ano. Kaliwa kayo. Sa ano nyo, nakapit teacher. Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Hindi nagtagal, bumuhos ang sari-saring komento mula sa mga netizen, lalo na sa hanay ng mga guro. Marami ang nagsabing tama lamang na hulihin ang lumabag sa batas trapiko dahil walang sinuman ang dapat ma-exempt sa pagsusuot ng helmet. Ngunit para sa iba, hindi ang pagsita ang naging problema kundi ang paraan ng pagpapakita nito sa social media. Ayon sa mga kritiko, tila napahiya umano ang guro sa harap ng publiko kahit humiling na itong huwag siyang kunan ng video. Gayunman, mayroon ding nagtanggol kay Gabriel Go. Para sa kanila, mahalagang ipakita sa lahat na walang pinipiling propesyon ang pagpapatupad ng batas at kailangang maging ehemplo rin ang mga guro sa pagsunod sa mga regulasyon sa kalsada. Sa gitna ng lumalaking kontrobersya, naglabas ng sariling pahayag si Gabriel Go upang ipaliwanag ang kanyang panig. Iginiit niyang walang sinuman, anuman ang propesyon, ang may karapatang humingi ng espesyal na pagtrato sa pagpapatupad ng batas. Ayon sa kanya, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa helmet, kundi tungkol sa disiplina, pananagutan, at pagiging mabuting halimbawa sa kabataan. Sinabi rin niyang ang mga paaralan ay itinuturing na ikalawang tahanan ng mga estudyante, kaya inaasahang ang mga guro ang magsisilbing huwaran. Idinagdag pa niya na mas nakalulungkot umano dahil bukod sa paglabag sa batas, sinubukan pa raw tumakas ng naturang guro. Para kay Go, ang tunay na hamon ay ang pagbabago ng kultura ng kawalan ng disiplina upang magkaroon ng tunay na pag-unlad ang bansa. Dahil sa patuloy na pagbatikos at pagdami ng mga reklamo mula sa iba't ibang grupo, agad namang kumilos ang Metropolitan Manila Development Authority. Kinumpirma ng MMDA na nakatanggap sila ng formal na reklamo kaugnay ng viral na insidente at nagsagawa na ng formal na investigasyon upang alamin kung may pananagutan si Gabriel Go sa naging paraan ng kanyang pagsita. Naglabas din ang ahensya ng show cause order na nag-uutos kay Go na magsumite ng nakasulat na paliwanag tungkol sa pangyayari. Habang isinasagawa ang investigasyon, pansamantala muna siyang inalis sa lahat ng clearing operations ng MMDA. Ngayon, hinihintay ng publiko ang magiging resulta ng investigasyon, kung mapapatunayang tama lamang ang kanyang ginawa bilang tagapagpatupad ng batas, o kung may nilabag siyang pamantayan sa paraan ng pagtrato sa isang lumabag sa batas trapiko.